naniniwala ako Meron. na yung sinabi ni BBBM noong SOLA 2025 ay talagang matutupad niya. No? Mabigat ang kanyang sinabi. Mahiya naman kayo ang mga anak natin, no? Na magbabayad ng mga inutang ng gobyerno at binulsa nyo lang. Inumpisa na actually ng ating Pangulo, no? So, magitan ng pagpapabisita, no? Kay Secretary Mina Pangandaman brother, no? Ang ating budget bastonera ng masa. Nandiyan sa Pampanga, no? No? Sa mga projects, no? Ng gobyerno. Hindi lang actually platform for projects, pati mga daan. No? So sa tingin ko, lahat ng mga DPWH projects na mayroong problema o questionable ang pag-implement ay bibisitahin ng ating gabinete headed by Mina Pangandaman para malaman kung talaga na-implement ng tama yung mga budget na binibigay ng gobyerno. Okay, i-quote ko lang din si President kasi may bagong recent podcast niya, sinabi niya dyan na kahit kaalyado kita, once na malaman namin na nag-corrupt ka dyan, inako mo yung pondo, itatakwil kita. Tama. And paglilinaw po nga, hindi DPWH yung magsasagawa ng audit. Ang DPWH, nagpasa lang po sila ng listahan ng mga completed projects, pero ibang ahensya po yung magsasagawa ng audit kung nagamit ba yan. Kasi kayo na-mention, almost 1 trillion na yung budget doon sa flood control projects. O siya, napunta yung iba dyan. Malinaw na malinaw, may mga kickback, so kailangan yung audit yan. Alam mo, nakakatawa yung nakita ko doon, personal na nakita ko, si Sec Mina. Si Sec Mina, very charming, very beautiful, di ba? Hindi mo kang secretary, no? Pero nung kinausap yung contractor, no? Alos hindi pa kapag-salita yung contractor, pa-oo na lang. No? Sagot na nila. No, hindi naman nagsusulit si Sec Mina, no? Pero makikita mo yung diin ng kanyang pananalita na talagang kailangan mo gawin. Otherwise, hindi ka magkakaroon ng proyekto sa gobyerno. Alam niyo mga kabibig, kaya ganito si Pangulong Bongbong Marcos ka diretso at katapang magsalita at pinapanindigan niya yung mga sinasabi niya. Kasi eto, si President Bongbong Marcos, pagbaba nito sa 2028, magpapahinga na ito sa politika, kumbaga tapos na political career neto sa tingin ko. Kaya ganun na lamang ang gusto niya panagutin kung sino ang dapat managot. Hindi naman kasi siya gaya na pagkatapos ng presidente, magbe-mayor, magko-congressman, di ba? Kapag tapos na yung political career ni PBBM, ang atupagin na lang neto eh yung sa pagsarili na Hindi ko sabihin na palinis na hindi siya natatakot. Hindi. Kasi kahit sino pang Kasi nga, wala na siyang iingatan na buboto sa kanya. Kaya sabi nga niya, kahit kalyado ko, wala tayong sasantuin. Kailangan ikulong, ikakulong. Na-mention din sa SOLA ng Presidente, yung sinasabi niyang budget insertion, di ba? Yung mga budget na hindi aligned sa National Expenditure Program. Kasi yung sa press conference niya, yung Secretary of Mina Pangandaman, sinasabi niya lumabas kasi doon yung sitwasyon. May kalsada kasi na supposedly nangangailangan ng pondo, hindi na pondohan. Yung isang kalsada na hindi na kailangan ng pondo, doon na lagyan ng pondo. So, nagkaroon ng palakasang system. At ang sinasabi niya ng Secretary of Mina, may pondo, supposedly sa kalsada na yan, na nangangailangan ng pondo. Sa executive level, nasa NDP yan. Ang problema daw, during the budget process, medyo mabait pa eh. During the budget process, finally, na tinanggal ng Kongreso yan. Doon pumapasok yung sinasabi ng Presidente, dapat align dyan. Kasi may mga feasibility studies yan kung bakit mo kailangan pondohan yan. Nasasayang yung pondo. Binabaka yung lugar. Diba? Kaya importante yung pagbisita eh. Kasi kung nagkakaalam. Yan yung katulad ng pinuntahan natin. No? Ang tirik ng araw. Pero yung kalsada pa. Mga tagapalit. Kaya pag-usapan na natin si Secretary Abel, excited to si Hayap eh. Di ba tayo? Yung video. Pero inspection. Ito, pangalawang topic namin na kay Mina Pangandaman, Secretary ng Department of Budget and Management. Panoorin mo mga video na. Sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary Mina Pangandaman na bisitahin ang ilang mga proyekto ng gobyerno para masigurado na nagagamit ang budget. Hindi nag-aksaya ng panahon itong si Secretary Mina Pangandaman. Unang binisita niya ang San Vicente, Apalit, Pampanga dahil meron dong kalsada na hindi ginagawa. Dahil kitang-kita sa video na to na yung kalsada na to kahit walang ulan puno ng tubig at ito ay malaking perwisyo sa mga tao dito. May mapaligay niya. Pangalawang binisita niya ang isang kalsada
sa MacArthur Highway, tapat ng Camela sa Apalit, Pampanga pa rin. Gaya na nakita nyo, napakataas ng tubig kahit walang ulan. Ito ay matagal ng pasakit at perwisyo sa mga taga rito na dapat solusyonan ng ating gobyerno. Kinatapit na amin sa bayan. Ganun dapat yung hindi na nangyayari. Yan wala, bago bumabasok tayo sa ating sarili. Wala na mga ganun. Yan ang hindi ko yung Ang pangatlo niyang binisita ay ang flood control sa Kandatingan, Arayat, Pampanga. Etong flood control na to, nung natapos nung 2023, nasira kaagad nung 2024. Kaya sayang talaga ang budget dito ng gobyerno. Kaya ito ay pinuntahan kaagad ni Secretary Amenah Pangandaman. At ang ikaapat niyang pinuntahan, ang isang tulay na hindi natapos na nakatiwangwang pa rin hanggang ngayon. At ang tulay na to ay dito pa rin sa Pampanga. Kung makikita natin, ito ay hindi natapos na tulay na dapat ay napapakinabangan na rin ng tao. Kaya approve talaga sa taong bayan itong ginagawa ni Secretary Amenah Pangandaman. Sinisigurado niya na ang pondo ng gobyerno ay napupunta sa tamang proyekto at sinisigurado niya na hindi nasasayang ang pondo na nilaan sa mga proyekto ng gobyerno. Kita nyo yung kasipagan ng ating Secretary Amenah Pangandaman ng Department of Budget and Management. Ang pagkakakimaraming tumatawag sa kanya, budget bastonera ng masa. Bakit yan yung gano'n natawag sa kanya? Kasi nga, unang na siya nagbibigay ng budget mo sa lahat ng ahensya ng gobyerno, including sa mga LGUs. No? At kapag may mga request, Dinadaan. dinadaan. No? Pero magandang tawagin siya na budget bastonera dahil this time, hindi lang yung pagre-release ang inintindi niya. Tinitignan niya kung ginagagamit ng tama yung budget at hindi lang napupunta sa bulsa ng mga politiko. Tama. No? O ng mga contractors na nakikipagsabuatan sa mga politiko. Sinasabi niya rin doon sa kanyang speech na ang lagi kasi dahilan ng mga local government officials kulang sa budget. Pero hindi nila alam na mayroong budget na kalaan. Sinasabi niya, meron tayong quick response fund dyan. 1 billion pesos yan. And once na nag-50% na yan, i-replenish yan. So sa mga biktima po ng kalamidad, pwede po kayong mag-request ng pondo. Yun ang sinasabi ng ating secretary. Kasi hindi nyo pwedeng i-reason na walang budget. Paano na lang yung mga residente ninyo? Magtitiis sila. Di ba, wala sa Arayat at sa Apalit, magtitiis lang sila kasi walang budget. Pwede kayo mag-request. Oo, dito ko kunin sa 1 billion. 1 billion. Kapag yung lugar ay nakaranas ng Kalamidad. pwedeng kumuha doon. At kung bumaba na yung amount ng 1 billion, pwede pang i-replenish yung mo. Yan lang yung pinaliwanag ni Sec Mina nung siya ay nasa Pampanga. Pero pa, yung savings. Halimbawa, yung local government unit, no, meron kayong savings. Ibig sabihin, naka-allot na yan sa specific project and hindi na ubos, may savings din. Pwede nyo i-realign yan. Gamitin nyo yan dyan sa repair ng kalsada and even yung DPWH, may budget sila para sa maintenance ng mga kalsada, pwede nyo gamitin yan. Ang punto dyan, sa mga local government officials, huwag nyo lagi sasabihin na walang budget. Merong budget. Alamin nyo lang kung paano nyo ma-avail yan. Yan ang kinatatakutan ngayon ng ilang mga tiwali, ha? Yung mga bisita sila ng sorpresa ni Secretary Amenah Pangandaman. Dahil eto si Secretary, hindi ito kikilos kung hindi dahil ito tutusan ni PBBM mismo na siguraduhin niya na sa tama na gagastos ang pondo ng taong bayan at hindi na nanakaw. It's about time, no? Kaya nga bastonera, para talagang bastonin niya yung ulo kapag nagnanakaw. Dahil talagang Napuno na eh. napuno na ang Pangulo, nalulustay kung saan ang mga pondo ng bayan, no? Nakita mo ron? Kita mo Yung daanan doon? Yung bridge. Hindi, yung daan mo na baha. Yung daan na ayos, sinisira. Yung sirang daan, hindi na ayos. Ano klase? Tapos gagawa ng bridge na wala hindi matatapos. Ayun na nga. Luma na kayong unang portion na gawa eh. Grabe. Ito, Hindi mo naman pwedeng gawin yan. Ang walang kasunod po. halatang matagal nang nagawa yung bridge na yun. Sa tingin ko, mga 5 taon na kasi ay kita mo yung semento, yung semento ng bridge, luma na. Eh. Dami na sa sayang na pera ng bayan. Hindi, sa tingin ko, hindi pa si PBB o presidente yung sa tulay, yung Ay, hindi pa, kasi luma na yung bridge. Hindi yun nga eh, luma na nga yung bridge eh. Pero
sa BBM, gusto ko sana, kasi sabi ni PBBM sa speech niya, for the past 3 years yung titignan ng mga projects, di ba? Pero sana naman, isama na yung 6 years ng dating administrasyon. Kasi 1,000 flood control projects ang nangyari daw doon. No? Worth more than 1 trillion. Saan napunta yun? At bukod doon, yung 51 billion ni Pulong, ma-audit yun. Feeling ko Bakit kasama. nagbabaha pa din sa Davao City? Feeling ko Kung di kasama sa yan. nagbabaha, di ba? Dapat makasama din. Kasama yan. Kasi yung Kung in other words, dapat for the past 9 years. pwede yun na ang 9 years. Pero kasi ang nasa zona niya, initiated and completed in the last 3 years. So kung natapos siya ng 2022, Pwede pa rin sinimulan makasama. siya kung panidigong. So covered pa rin. Pero hindi hanggang Hindi na. Ang maganda naman doon sa may kandatingan na flood control, yung huli pinuntahan ni, pangatlo pinuntahan ni Secretary, nasira yun, isang taon lang, natapos yung 2023, 2024, nasira. Ngayon, yung nakita yung hukay yun, hindi yung hukay kalsada yun, may mga bahay-bahay doon. Inanod na lang yung mga bahay nung natibag yung ginawang flood, pangharang sa slope protection. pangharang sa ilog, nasira at pinaka yung mga bahay kaya nahukay yung lupa. Ngayon, ang maganda dyan, pasok pa yan sa warranty. pero Walang gastos yung gobyerno. natatawa ako nung kinausap yung kapitan ng barangay, yung contractor, no? Ang dinadahilan nila yung dahil sa bagyo. Pero ako natatawa, napapahilig na ako. Dahil alam na naman natin yan. At parang ko alam din ni Secretary Mina na nagdadahilan na lang. Dahil bago po yung structure. Wala, 1 year pa lang. Sabi nga Masisira ng gano'n. sabi Wala naman tayo sa balita na sobrang Sabi- ng bagyo. sabi nga act of God, sarap pitikin yung ilong. Ano kasi, Palusot na lang nila yun Mga palusot na lang Palusot na lang Wala ang nang substandard yung magkakagawa. walang pinagkaiba yung mga yan doon sa may kabagan sa Isabela. Isang taon ang nagamit. Ayun, bumagsak at sino sinising? Yung gumagamit. Saan ba nagamit yun? Alam mo, wala pang isang taon eh. Sandali pa lang simula na nagawa eh. Ang daming budget na 1 billion. ilagay dyan. 1 billion. May mga retrofitting pa, kung ano-ano. Tapos, nung nagawa na finally, sandali lang nasira. Tapos ang kinasuhan yung truck driver. Oo. Hindi. Dapat talaga dyan. May managot dapat talaga dyan kung sino dapat managot. Hindi pwede yung driver ng truck na overload. Diba? Kasi kahit sabihin mo overload, dito dami overload dumadaan, hindi naman nasisira. Diyan sa Magallanes flyover, ang dami dumadaan siya, napakaraming mga kanya, hindi naman nasisira. So, palirista pag sinabi kung dapat kayo managot, as far as BBM is concerned, kahit senador ka, governor, congressman, mayor, barangay captain, contractor, dapat managot. Naman, Walang pipiliin. diba? Naman, kaya kasabi niya, walang pipiliin, walang sasatuin, tamaan ang dapat tamaan. And ready na siya si PBBM. Hindi niya i-announce siya sa harap mismo ng mga kongresista, sa harap mismo ng government officials. Kasi may mga governors and mayors din eh. Sa zona. Kung hindi siya mag-declare ng one-out war against these corrupt people, hindi niya sasabihin niya. Matatawa ko sa ibang kongresyon doon eh. Pagkasabi ni PBM, palakpakan, tayo ako, pero kinakabahan na yung mga ito. Hindi, yung una pagkakasabi, no? Mahiya naman yun, hindi yan lang, tatayo. Pero palakpakan ka. Pero, Hindi niya alam. Sa akin pa siya, ako ba kinakausap niya? Kaya kinabukasan, nag-utos agad. Gawin nyo na yan, gawin nyo na yan. oo. Kaya, hindi mo pasisig, di ba? Yung nabalitaan ng isang lugar na pupunta si Secretary Amena Pagadaman doon, ayun, nagbuhos ng drama. Wala nang nagasa sa gobyerno. Kahit sabihin walang kaso, bakit doon lang kailan darating si Secretary? Pero binubo kay Secretary pare. Kasi hindi siya yung gaya ng ibang mga kapitan, ibang mga mayor na mga arte. Siya, kahit putik, diretso yung lakad, wala yung gano'n. Wala siyang gano'n. Hindi nagpapabebe. Kahit Oo. mahayan, Oo. Talagang sinusulong niya, kahit nabasa yung sapatos niya, okay lang. Basta mapuntahan lang yung napuntahan. Sinabi naman, di ba? Tayo nga, maarte tayo tatlo, hindi tayo mahapak na sa... Pero siya, ano sa putika? Secretary ni na Pagadaman. Tingin ko dyan, aside from First Lady, isa, lethal weapon. Talagang asset na administrasyon. Ang ganda ng performance, no? Ang ganda ng performance. Yan yung pangalawa sa, palagay itong lethal weapon. Kaya kung makikita ko siya ng personal, ano siya eh, yung matapang siya, pero charming eh, no? Oo. No?
kumbaga na ano eh, Na-intimidate napapasunod niya yung tao, na-intimidate yung tao na hindi na makapag-explain, no? Hindi na makasagot. Sabi sa Kapag-alibay, no? Basta, may bigat yung salita eh. Sabi sa kontra ko, anong pangalan mo? Anong pangalan ng kumpanya mo? O ano nangyari dito? Straight to the point. Ano, hindi na malusot sa kanya. Sabi walang budget, hindi. May budget yan. Straight to the point. Alam mo, palabok eh. At kung kailangan ng solusyon, ang bilis din niya mag-decide. Oo. Katulad ng road niya na kailangan yung sinasabi nilang yung sumpa road, no? Kasi kung Kasi kailangan ng budget, sige. Kaya, Go. viral yung video ko dyan, kung babasahin nyo yung mga comment section, marami nagsasabi doon kung tatakbo itong senador, bumoto nila yan kasi kita nga nila, diretso magsalita at saka charming yung pagkatao. Napaka-efficient. Hindi ako nagano kahit basahin yung mga comment sa vlog ko, maraming sabi pag tumakbo senador yan, bumoto nila yan. Kasi nga, tingnan mo naman, trabaho niya, bantayan yung pondo ng gobyerno kung nagagamit na tama. Babae yan, pero nagagawa niya. Oo naman. Hindi naman siya pagkakatiwala ng Pangulo kung hindi talaga magaling yan. Kung hindi naman talaga matino. Oo naman. Kung di ako nagkakamali sa DBM, no, isa lang ang hinangaan ko dyan prior to Secretary Nina. Si Bongkodit. Secretary Bongkodit. Talagang technocrat na Babae din yan, babae. focus din sa trabaho. Hindi ko na nakabot yun. After Secretary Bongkodit, si Secretary Nina nga nakikita ko na talagang napakagaling. Anong taon yan? Si Bongkodit, hindi ako nagkakamali taon ni Jerry. 2000. Kasi talagang magaling talaga. So, inuulit po namin si Secretary may napakagaman yung babae na nakapula doon sa video, sa mga hindi nakakilala sa kanya, siya po yung budget secretary po natin na inutusan ni PBBM mismo na puntahan yung mga project para siguraduhin kung nagagamit ba ng tama yung pondo. At sinabi niya rin naman, sinabi niya rin naman na yung ibang kalihim, inutusan din ng presidente na ikutin ninyo yung mga projects and make sure na nagagastos ng tama yung mga budget na inilaan sa mga projects na yan.